Naging maluwag ang trapiko ngayong umaga sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue o yung patungo sa direksyon ng Batasan Pambansa galing sa Quezon Memorial Circle. Ang naperwisyo ng mabigat na traffic ay yung westbound lane o yung mga galing Fairview patungo sa direksyon ng Quezon Memorial Circle. Kung kaya nagbukas ng zipper lane ng mga otoridad mula sa Tantangsora para maibsan ng napakabigat na trapiko bago makarating ng circle. Kanina, sa kabila ng panakanak ng pag-ulan, maagang pumwesto ang mga pulis sa lugar kung hanggang saan lang papayagan ang mga ralista mamaya sa tapat ng St. Peter Parish Shrine. Puno na ng mga pulis ang tatong outer lane ng Commonwealth Avenue. Pagpasok naman dito sa Batasang Pambansa tulad ng dati, mahigpit ang seguridad. Lahat ng pumapasok dapat may car pass at dadaan sa paneling ng mga bomb-sniffing dog ng Presidential Security Command. Ngayong taon, maraming isyu ang gustong marinig ng iba't ibang sektor sa midterm zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Abangan natin kung may babanggitin ng Pangulo tungkol sa impeachment trial ng dati niyang kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Ang pagkakaresto at pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para sa kasong Crimes Against Humanity. Ang nagdaang 2025 midterm elections kung saan 5 lang sa mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang nanalo. At maging ang pagpaparesign ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete. Nakapwesto na ang mahigit 22,000 pulis at security personnel para sa seguridad ng Zona 2025. Mahigit 16,000 sa kanila ay mula sa NCR Police Office at ang mahigit 6,000 ay sa iba pang ahensya ng gobyerno. Naka-full alert status ngayon ng PNP sa loob at sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ang ilang subtask units maagang idineploy sa Commonwealth Avenue. Kabilang sila sa mga magbabantay sa mga pinayagang magsagawa ng kilos protesta. Ipinatutupad din ang no-fly at no-drone zone sa perimeter ng Batasan. Nakabantay na rin ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority, partikular sa daloy ng trapiko roon. Magbubukas sila ng counterflow zipper lane sa Commonwealth Avenue para sa mga VIP at government officials na dadalo sa zona mamaya. Wala nang bagyo pero maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa hangin habagat o southwest monsoon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rains sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Maaari magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ulan din ng ilang bahagi ng Metro Manila kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo. Sa gitna pa rin ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Luzon. 4 na gates ang binuksan sa Binga Reservoir, 3 sa Ambuklao at 1 gate sa Ipo at Magat Reservoir. 31 ang naiulat na nasawi sa hagupit ng habagat at ng mga bagyong Krising, Dante at Emong sa bansa. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 riyan ang kumpirmado na. 11 naman ang sugatan habang 3 ang nawawala. Patuloy ang verification sa iba pang naiulat na namatay, sugatan at nawawala. Umabot naman sa mahigit 6 na milyong individual ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 100,000 sa kanila ang lumikas sa mga evacuation center. Pilay na ang kabuhayan ng ilang residente ng Malabon dahil sa baha ng mahigit 2 linggo na nilang tinitiis. Kaya ngayong ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, nakaabang sila sa konkretong solusyon ng gobyerno sa problema sa baha. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Mahigit 2 linggo ng lubog sa baha ang ilang bahagi ng Malabon. Mas mababa na kumpara sa lampas bewang na baha ng mga nakaraang araw, pero perwisyo pa rin para sa mga residente rito. Wala po kaming benta. Nakaka-stress kasi minsan walang pasok. Matumal po kasi kami ngayon. Naapektuhan po kasi sa bagyo at sa baha. Ayaw po nilang lumabas pag ganyan. Natatakot sa baha. Ang tricycle driver na si Angelito, nakaka-1 o 2 biyahe pa lang daw. Minsan, gagarahin na dahil hindi na kinakaya ng tricycle niyang suungin ng baha. Malaking perwisyo, hindi kami makapaghanap buhay. Wala na kami kinikita. Ang lagi raw sinasabi ng mga taga Malabon, sanay na sila sa baha. Pero dapat daw bang maging normal ang pagtitiis sa mga problemang dapat tinutugunan ng gobyerno? Sanay nga ang mga taga Malabon, kaya na sobra. Sobra na po ang pagbabaha rito. Kaya wala na po kami magawa kung hindi magtiis. Wala kaming kita. Sanay na po at taga Malabon pero hindi dapat.
Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya, nakaabang daw sina Raquel at Angelito sa konkretong plano na ilalatag ng gobyerno para matuldukan ang problema sa baha na matagal na nilang daing. Sana po matugunan na po yung baha para tuloy-tuloy na po yung namin pasok. Yung mga driver namin suki, wala rin kita. Kaya yung mga suki namin, nag-iiyakan din. Wala silang kita, gagarahin na po eh. Kailangan magawa ng paraan to na mabawasan ng tubig. Sana raw maging prioridad ng gobyerno ang paghahanap ng solusyon sa baha. Lalo na't nakita mismo ng Pangulo nung Sabado ang sira pa ring navigational gate sa Navotas na nagpapalala sa bahang namemerwisyo sa Malabon. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nanganganib ang isang rock shed sa Tuwa, Benguet dahil bumibigay na ang bahagi ng pundasyon nito. Chris, ano ang hakbang dyan ng lokal na pamahalaan? Susan, inaalam pa kung bukod sa pag-uho ng lupa dahil sa masamang panahon ay may iba pang dahilan kung bakit nasisira ang rock shed sa bahagi ng Camp 6 sa Cannon Road. Ayon sa Baguio City LGU na katabing lungsod ng Tuba, may inatasan ng third-party auditor para matukoy ang tunay na kalagayan ng rock shed. Nagpapatuloy pa ang clearing operations doon kasunod ng landslide. Hindi muna pinapadaanan ang bahagi ng Camp 6 sa Cannon Road hanggang hindi natitiyak na matibay ang pundasyon nito. Samantala, nananatili pa ring lubog sa baha ang ilang lugar dito sa Pangasinan dahil sa nararanasang masamang panahon. May ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Chris, sa tala ng PDRRMO, 2 lungsod at 13 bayan pa sa Pangasinan ang lubog pa rin sa baha. Kabilang dito ang Dagupan City, Urdaneta City, Lingayen, Mga Taram, Calasiao, Santa Barbara, Aguilar, Bautista, Bayan ng Binmalay, Orbistondo, Bani, Malasiki, Agno, Binalonan at San Fabian. Baha pa rin ang maraming kalsada sa Dagupan. Sa bahagi ng Maluwid Road hanggang Binti pa rin ang baha. Pahirapan sa biyahe ang mga sasakyan, lalo na mga tricycle na pilit pa rin bumabiyahe sa kabila ng baha. Sa kabila ng baha, may mga nagtitinda pa rin sa talipapa. Ang ilang residenteng walang masakyan, napilitang lumusong sa baha. Binabaha pa rin ang ilang kabahayan, bunsod ng patuloy na epekto ng habagat na pinapalala ng high tide at pag-apaw ng mga ilog sa kalapit bayan. Walang pasok ang mga kawani ng gobyerno ngayong araw maliban sa mga tanggapan na responsable sa paghatid ng serbisyo tuwing may kalamidad. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala, Chris, makikita sa aking likuran ang kasalukuyang sitwasyon ng Pantal River dito sa Dagupan City. At ayon sa ilang residente na nakausap natin, kahit papaano raw ay bumaba na ang antas ng ilog kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw. Chris? Maraming salamat CJ Turida ng GMA Regional TV. Kumustahin na natin ang sitwasyon sa labas ng Batasan Pambansa kung saan mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, nandito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue, no? Partikular sa may tapat ng St. Peter Parish. At sa mga sandaling dito, ay nakaantabay na nga yung mga miyembro ng Philippine National Police para nga magbantay, no, at maharangan yung mga magtatakang makalapit doon sa batasan. Partikular, yung mga magsasagawa ng kilos protesta o yung mga rallyista. Ayon sa mga pulis na nakausap natin, may aabot sila ng 10,000 dito pa lamang sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero sa mga sandaling ito ay naka-standby pa lang naman sila sa gilid, no? At hindi pa naman nila hinaharangan yung kalsada dahil wala pa namang namamataang anumang mga rallyista sa mga oras na ito. At ayon sa kanila ay maximum tolerance ang paiiralin, alinsunod na rin
sa pag-uutos ng kanilang hepe na si PNP Chief General Nicolas Torre III. At bagamat sa mga sandaling ito ay wala pa naman tayo namamataang mga rallyista dito, kaya nasa gilid lamang yung mga pulis, pero sa oras daw na may maramdaman sila o makita sila mga threat, nagbabanta na lumapit dito, ay agad naman daw silang makakapwesto para harangan ito. Sa mga sandaling ito ay naging mabagal lang ang daloy ng trapiko dito sa kinaroroonan natin, particular dito sa may tapat ng St. Peter's Parish. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Mainit-init na balita, si Chis Escudero pa rin ang leader ng Senado. Kasunod yan na naging eleksyon ng Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress. Nominated din bilang Senate President ang nagbabalik na si Senador Tito Soto. 19 na senador ang bumoto kay Escudero habang 5 ang kay Soto. Sa mga motorista, dagdag bawas ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng Sea Oil, may 10 centavos na tapya sa presyo ng kada litro ng gasolina bukas. Dagdag naman na 60 centavos para sa kada litro ng diesel at 40 centavos din ang taas sa kerosene. Alinsunod sa hiling ng Department of Energy, hindi muna ipatutupad ang price hike sa diesel sa Ilocos Region at Cagayan Valley dahil sa pananalasa ng masamang panahon.